pag-aralan ang Book of Genesis. Now, at katulad doon ng aking nabanggit, ang ating tatalakayin ngayon ay yung pong Genesis, no? Pero nawa ay matapos natin itong 5 books na ito. Now, pangkaraniwan po, ito yung tatlong tawag dito no? Ang isa po ay Torah, at ang isa naman ay the Law, at ang isa po ay the Pentateuch. Yung pong Torah is the Hebrew name, and yung the Law is the English equivalent, and yung Pentateuch, yan po yung Greek translation ng Torah. So, yan po yung ating tatalakayin. Alam niyo po, naniniwala ako na sa panahon ho natin ngayon, itong word na Torah ay hindi na pangkaraniwan. Ito ay hindi madalas nababanggit sa mga pulpito. Ang madalas na papakinggan natin ay the Law. Ngunit ngayon ho ay I will try to explain na ito ho ay hindi naging magandang transition, no? Na siguro marami sa mga kabataan na ngayon ang hindi na alam kung ano yung Torah. And even siguro yung mga matatanda po, lalo kung ito ay hindi binabanggit sa simbahan at hindi na ito na babanggit po na ipapangaral. So siguro from time to time na lang. And hindi rin natin masyadong nakikita yung importance nito, itong Torah, no? Na kung tawagin natin ay the Law, pero mamaya malalaman ho natin na hindi ito ang mga tamang kahulugan nito, yung the Law. And of course, yung Pentateuch po is only the Greek translation of Torah. We will try this, ito pong pag-aaral natin na ito, to restore the Jewishness of the Torah. Ano pong ibig sabihin nito? Restoring the Jewishness of the Torah. Now, alalahanin po natin, mga kapatid, na ang Biblia po ay isinulat ng Hudyo. As a matter of fact, isa lang ho ang Gentile author sa Bible, at yan po ay si Dr. Luke. But the rest, lahat po ng Old Testament books and the New Testament books except for Luke and of course the book of Acts, lahat to ay isinulat ng Hudyo. At ito ay siyempre po dahil Hudyo ang sumulat nito, then nandoon ang kultura ng mga Hudyo, nandoon ang lengguwahe ng mga Hudyo, nandoon ang mga kaugalian ng Hudyo. Kaya kailangan maunawaan ho natin ang Biblia sa kaisipan ng mga Hudyo, hindi sa kaisipan ng ng mga Western theologians, ng mga Bible scholars na hindi mga Hudyo. So, kailangan unawain natin sila sa kanilang kultura, sa kanilang economy, sa kanila pong mga pag-uugali, at ano ang kaisipan ng Hudyo. At remember, ang Bible po the Old Testament was originally written in Hebrew. And so kaya we will try our very best na ma-restore yung Jewishness of the Torah. Meron nga pong libro na isinulat na ang title ay Restoring the Jewishness of the Gospel. Kasi masyado nang na-westernize ang gospel. At unti-unti po nawala na yung Jewish component ng gospel. At malaki po ang malaki ang impact nun sa pag-unawa natin sa Biblia. Ano po ang reasons, no? Bakit natin sisikapin na ma-restore yung Jewishness ng Torah? Unang-una po, it is written with the Hebrew and Jewish culture and language that the Torah was created. Pangalawa,
It is only within that context that we gain proper understanding of what God is telling us. Kailangan maunawaan natin siya sa konteksto ng mga Hudyo, hindi sa konteksto ng Pilipino o hindi sa konteksto ng Amerikano. Kundi ito ay dapat maintindihan natin sa context ng mga Hudyo. As I have said in the beginning, ang Biblia po ay naisulat, especially the Old Testament, in Hebrew language. And therefore, nandun ang culture nila. No? Number 3, the entire Bible, the Old Testament and the New Testament, was written by Hebrews and entirely immersed in Hebrew culture. Number 4, especially ito pong first 5 books na ito, it was Moses, a Hebrew, who received the Torah from God on Mount Sinai around 1400 BC. Panglima po, Moses actually received all that is now the first 5 books of what we call the Old Testament. So ito po yung mga ilan sa mga dahilan kung bakit we will try our very best to restore the Jewishness of the Torah. Now, sang-ayon sa kasaysayan, ito po yung mga trahedya, kumbaga may turing nating trahedya na nangyari, no, sa pagtakbo ng panahon. Ang word na Torah ay hindi na natin ito mababasa sa mga modern Bibles. Hindi na natin mababasa sa modern Bibles yung word na Torah. Kasi iniisip natin ito ay Hebrew word at kailangan ito ay basahin na natin sa English equivalent. Kaya nga lang po, ang nangyari dito, ang word na Torah ay pinalitan ito ng law. No? Yung word na Torah, imbis na mabasa natin yung Torah sa ating modern Bibles, hindi na ho yun, kundi napalitan ito ng law. So kaya ang pagkaintindi natin, yung Torah, ang ibig sabihin ay law. Pero Torah does not mean law. It means teaching or instruction. So kaya yung pong Genesis to Deuteronomy, ito po ay instruction ng Panginoon. Ito ay teaching ng Panginoon. Hindi po ito kumbaga hindi law, kundi ito ay teaching or ito ay instruction. So sa paglipas ng panahon, nakaugalian na ng mga tao na ang Torah ay ibig sabihin law. And even yung mga Hudyo ho, ay ganun na rin ang pagkaintindi ng mga Hudyo, no, na pag binanggit ang Torah ay law ang ibig sabihin. But hindi po ibig sabihin ng Torah ay law. Ang ibig sabihin ng Torah ay teaching. So tandaan natin yan. Alisin na natin sa isipan natin na ang ibig sabihin ng Torah ay law. Ang ibig sabihin ng Torah ay teaching. At pag sinabi ho nating Torah, ito ay Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. It is an instruction. Actually, ito pong Old Testament books na ito ay it is actually a history, no? History po ito, history ng Israel. Pero ginamit ng Diyos kasi ang bayang Israel to reveal Himself. Para ipakilala niya ang kanyang sarili, ay ginamit niya ang bayang Israel. Kaya mahalaga ho yung kasaysayan ng Israel. Kasi sa pamamagitan ng kasaysayan ng Israel, ay doon natin makikita at makikilala ang Diyos. Now, going back po dito sa Torah at saka sa law, nakagawian na ho paglipas ng panahon, no? Sa paglipas ng panahon na ang Torah ay law. So parang let me illustrate po itong sinasabi ko. Natatandaan ko po nung bata pa ako, ito pong Coke, no? Yung Coke, yung Coca-Cola ay naging household name yan na natatandaan ko po na uutusan ka ng nanay mo, sasabihin siya, bumili ka nga ng Coke, yung sarsaparilla. Bumili ka ng Coke, yung Pepsi. No? So, at ganun din ho ang nangyari doon sa Colgate.
no? Nung natatandaan ko nung bata ako, bili ka ng Colgate. Tapos kahit anong brand. Pero kasi naging household name na siya. So ganito rin no ang nangyari dahil nakaugalian na kaya pag sinabi nating bumili ka ng Colgate na kunyari po ibang brand, ano yun, hindi mali para sa atin. O kaya bumili ka ng Coke na Pepsi. Hindi mali kasi naging common na sa atin yung word na Coke at Colgate na ang ibig sabihin ng Coke ay soft drinks, ang ibig sabihin ng Colgate ay toothpaste. So in the same way, ganito rin ang nangyari sa Torah na sa paglipas ng panahon, naging law na siya. Kaya nakaugalian na ng mga tao na ito ay law. Now, let me give you some additional info. Originally, the Hebrews called those 5 books given to Moses as Torah. Yan po yung original. Yung mga Hebrews, tawag nila dyan ay Torah. Now, as centuries passed, 2 other groups of Hebrew writings were created and deemed to be of God and therefore scripture, the prophets and the writings. So, nangyari po, yung Old Testament books ng mga Hudyo, no? Dati ho, Torah ang tawag nila diyan. And then pagkatapos nagkaroon po ng mga writings, nagkaroon ng mga prophets. And so kaya tinawag nila yung Bible nila hinati nila sa 3 bahagi ito. Ito ay tinawag nilang yung first 5 books ay scripture, and then tapos yung ibang part ay prophets, pagkatapos po yung iba ay writings. So yung prophets po ay katulad nung Amos, Ezekiel, Isaiah, and Jonah. Ang tawag nila dyan sa portion na yan ay prophets. Yung writings naman po included a variety of books such as Song of Songs, Ecclesiastes, Psalms, and Ruth. So ang tawag nila dyan ay writings. So kaya po sa mga Hudyo, ang Old Testament ay nahahati sa 3 bahagi. Yung unang bahagi ay scripture, yung pangalawang bahagi ay prophets, yung pangatlong bahagi ay writings. Now, the Hebrews now had 3 separately defined groups of scriptures, no? At ito ay tinawag nilang kitubin, yan po yung writings, and then tapos po yung prophets ay tinawag nilang nebiim, and then yung pong first 5 books ay tinawag nilang Torah. So yan po yung division ng Old Testament books ng mga Hudyo. Of course, sa atin po, sa modern language, sa modern Bible, hindi ganyan yung pagkakahati ng ating mga libro. No? Iba ho yung pagkakahati. Now, please remember also na ang Old Testament books, no? Ang Old Testament books ay tinranslate po yan into Greek. At yun po yung tinatawag nating Septuagint. Okay? And then pagkatapos, tinranslate yan into Latin. And then pagkatapos tinranslate into English. So kaya yung pong nababasa natin, yung mga modern Bibles natin ngayon, ay yan po ay galing sa Septuagint, ibig sabihin sa Greek, no? Tapos tinranslate sa Latin, tapos tinranslate sa English. So sa madaling salita, hindi siya directly from Hebrew to English, kundi from Hebrew translated to Greek, translated to Latin, translated to English. Kaya makikita natin na marami po tayong mamimiss, marami tayong namimiss actually sa mas malalim na kahulugan. Dahil may mga word ang Hebrew na wala pong equivalent sa English. Kaya ginagawa nila, pinapalitan nila ito ng pinakamalapit pero nawawala na po yung mas malalim na kahulugan. So in common everyday conversation at some point, they began referring to any of the Holy Scripture as Torah. So the original Torah from Moses was Torah, and all the newer Scripture was also generically referred to as Torah. So sa madaling salita po, sa paglipas ng panahon, imbis na yung pong first 5 books lang ang Torah, ang nangyari po ay pati yung writings, pati yung prophets, yung buong Old Testament ay tinawag na ring Torah. No? Kaya kapag Old Testament ay tinatawag na Torah, pagkatapos ini-equivalent naman natin ito sa law.
Now, it gets more complicated, no? Sa paglipas po ng panahon, during the same time that the Torah, Ketubin and Nevi'im were created and being added to, another set of authoritative religious thought was being created, and this was called tradition. So bukod po dun sa Torah, sa Ketubin, sa Nevi'im, no? Nangyari po do sa bukod do sa tatlong pagkakabahabagi ng Old Testament niyon, nagkaroon pa ho ng tradition. And it was also known as oral law or oral tradition or oral Torah. Now, it was called oral because rather than being written down for a long time, it was handed down verbally. No? So in modern day Christianity, sa panahon po natin, we could equate church doctrine with Hebrew tradition. Kaya makikita niyo po ang mga simbahan. Iba-iba ang doctrine no? Iba ang doctrine ng isang church tungkol sa speaking in tongues, iba ang doctrine ng isang denomination sa speaking in tongues, iba yung doctrine sa ano po no, sa kumbaga sa giving o sa tithing, nagkaiba-iba ho. At kaya maihahambing natin na yung pong mga church doctrine natin ngayon ay parang mga Hebrew tradition. Okay, yun po ang pagkakahambing noon. Parang katulad siya ng Hebrew tradition. So sa madalit salita, yung mga Hudyo, bukod doon sa Old Testament books nila na divided into Torah, Ketubin, and Nevi'im, nagkaroon pa ho sila ng panibagong oral law na ito ay ang kanilang tradition. Okay? So in other words, doctrine is not scripture. Kaya magkaiba po yung scriptural tsaka doctrinal. Katulad ho tayo, Church of God. Meron ho tayong doctrine. May church doctrine tayo na kakaiba ho doon sa doctrine ng, kunyari, ng Baptist, sa Evangelical, no? Sa Methodist, sa Episcopalian. So, nagkakaiba-iba yung mga church doctrine. Actually, ang katulad ho niyan ay para tayong mga Hudyo na meron tayong Bible, no? Yung Bible natin, yung Old Testament and New Testament natin. Tapos, based on that, nag-create tayo ng ating mga church doctrine base dun sa kung paano natin ininterpret yung scriptures. Now, ang isa hong malaking ano doon no, nagkaroon ng malaking effect doon ay yung pong ang ating binibigyan ng interpretation ay yung Bible natin ngayon na kapag tiningnan ho natin, hindi ito galing sa original Hebrew. Ito ay from Hebrew to Greek to Latin to English. And then tapos meron pa tayong sarili, yung Filipino Bible, no? So, kaya yung pong doctrine is not scripture. So, iba po yung scriptural, iba yung doctrinal. Pag sinabing scriptural, talagang word of God. Pag sinabing doctrinal, ibig sabihin yung po yung doctrine ng church. Okay? So, it's the same idea with the Hebrew tradition. No? So, as time rolled along, the Hebrew doctrine, these oral traditions, which they called oral Torah, started carrying more and more weight among the religious leaders. So, pagtakbo po ng panahon, mas nagiging matimbang na yung mga oral tradition, yung mga oral Torah. Mas nabigyan na siya ng weight kaysa doon sa Word of God. Eventually, in common conversation among Jews, Torah came to mean anything that had to do with the entire body of Scripture and the entire body of traditions. So, sa paglipas ng panahon, ang nangyari, yung Torah at saka po yung tradisyon ay napagsama na at siya na yung bumubuo ng buong Scripture, no? Para sa mga Hudyo. Unfortunately, we cannot overlook the fact that by Christ's day, traditions have become more important than God's word. Kaya ito yung nakita ho natin during the time of Jesus Christ na yung mga Pharisees ay nagagalit kay Jesus Christ dahil si Jesus Christ ay hindi kumukonforme doon sa kanilang tradisyon kasi yung tradisyon naman nila ay hindi naman siya scriptural. Okay?
So, kaya parang sa atin ho ngayon, sa panahon natin ngayon, kapagka, hindi sumasang-ayon sa doctrine natin, then, sinasabi natin mali yung, denomination na yon, 'no? Kaya, ano ho, um, parang nauudit lang yung kasaysayan. And then later, as Gentiles entered the picture following Christ's death, these same Gentiles who were ignorant of the intricacies of Jewish, no? Aminin ho natin, marami ho sa atin ay ignorante ho tayo talaga sa mga kultura ng mga Hudyo at ignorante ho tayo sa mga lengguwahe ng mga Hudyo. At tayo ho ay na-confuse na about the Torah. So ibig sabihin, pati nga yung mga Hudyo mismo, sila man ay na-confuse na rin kasi napaghalo na nila yung pong Torah at ihalo na dun sa kanilang tradition at napagkamalan na nila na ito na yung entire body of scripture. Kaya lang ho, ang mas mabigat pa ay mas nabigyan nila ng weight yung kanilang mga tradition over the Bible. At ganun din ho ang nangyayari sa panahon natin ngayon Mas nabibigyan na natin ng weight yung doctrine natin kaysa yung pong scriptures, no? Yung doctrine natin is based dun sa ating interpretation doon sa scriptures. And at yung pag-interpret naman natin ng scriptures ay hindi natin masyadong nabigyan ng pansin yung pong Jewishness ng scriptures. So kaya iba't ibang denominations, iba't iba po ang iba't iba ang church doctrine. At madalas, yun po ang pinagtatalunan ng mga simbahan, ng mga believers. Pare-parehas mga believers pero nagtatalo-talo not on the scriptures but on the doctrine. Kasi sinasabi ng isang denomination, tama yung doctrine namin. Sabi naman ng isang denomination, hindi, mali kayo. Ang doctrine namin ang tama. Okay? Now, today, what we Christians call the Old Testament, Jews call the Tanakh. Okay? So yung Old Testament books po, ang tawag ng mga Hudyo dyan ay Tanakh. Okay? So kaya they call it the Torah, they call it the Tanakh. So kaya parang napag-i-interchange po yung Tanakh at yung Torah. Pag sinabing yung Torah is the Old Testament books. Pag sinabing Tanakh is the Old Testament books din. Actually, yung pong word na Tanakh is an invented word, no? It takes the T from Torah and then kinuha nila yung N from Nevi'im at kinuha nila yung K from Ketubin. Remember, yung pong Old Testament sa mga Hudyo ay mayroong tatlong bahagi, no? Torah, Nevi'im, and Ketubin. Pagkatapos, kinuha nila yung mga first letter nun and then nilagyan nila ng vowel at doon po lumabas yung Tanakh. Kaya naging Tanakh yan. So invented word yan. Wala ho tayo mababasang ganyan sa Biblia dahil ang nasa Biblia ay Torah. Okay? Maging yung Old Testament po, hindi natin mababasa yan sa Biblia. It's not in the Bible, the Old Testament. Walang Old Testament na nakasulat sa Bible. Ang nakasulat ay Covenant. Ang nakasulat ay Torah. Okay? So the Tanakh and the Old Testament are exactly the same thing. So yung tinatawag ng mga Hudyo na Tanakh at yung tinatawag nating Old Testament, parehas lang ho siya. Siya yung bumubuo noong Old Testament na sa alam natin. Of course, except in some cases, the books are arranged in slightly different order. So iba po ang pagkaayos ng Tanakh, iba ang pagkaayos ng Old Testament natin. Okay? Pero parehas lang ho ang laman noon. Sa arrangement lang nagkaroon ng mga pagbabago. So over the centuries, the traditions that had been handed down by word of mouth were eventually formalized and written down. Now, so isinulat ho itong mga no? Isinulat itong mga oral Torah na ito. So at ito, yung mga oral tradition nila, yung mga oral Torah nila, tinawag nila itong Talmud. So kung naririnig niyo po siguro yung salitang Talmud ay yan po ay yung oral tradition or yung oral Torah ng mga Hudyo. Now, to further complicate matters, meron pong dalawang major competing versions ang Talmud.
meron pa pong tinatawag na Babylonian Talmud at meron tinatawag na Jerusalem Talmud. Can you imagine po, no? Kaya meron na sila nung Old Testament, tinatawag natin na ang tawag nila ay Tanakh, nahaluan pa ho ito nung Oral Torah at yun nga ang tawag na naman nila ay Talmud. So sa madalit salita, sa mga Hudyo ay meron silang Tanakh, meron silang Talmud. Okay? Yung Tanakh is the Old Testament, yung Talmud ay yung po yung oral tradition or yung tinatawag nating doctrine natin sa mga panahon natin ngayon. Okay? So ito pong Babylonian Talmud na ito at saka Jerusalem Talmud na ito ay napaka volumes of books yan. Kasi sa paglipas ng panahon, dagdag sila ng dagdag diyan, dagdag sila ng dagdag diyan. So dumami na ng dumami, kaya po mas nabigyan na ng weight yung kanilang oral tradition, yung kanilang oral Torah. Mas nabigyan na ng weight yung Talmud over doon sa Tanakh. Yan po ang nangyari sa mga Hudyo. Now, sa atin naman mga modern Christians, mas nabigyan na ng weight ang mga doctrines natin kaysa doon po sa Old Testament, kaysa doon sa doon po sa tinatawag ng mga Hudyo na Tanakh. So, let us be clear. The Tanakh, which is sometimes called the Hebrew Bible, is simply another name for our current Old Testament. So the Torah is but the first 5 books of the Tanakh. The Talmud, is not Holy Scripture at all. Rather, it's a huge gathering of Jewish religious commentary. No? So kaya masasabi rin natin na kung inahambing ho natin yung Talmud doon sa ating mga church doctrine, I think we better watch out po yung ating mga church doctrine dahil baka hindi siya talaga scriptural. No? Siya po ay church doctrine pero baka hindi siya scriptural. Katulad doon ng Talmud nila. Yung Talmud hindi po siya Holy Scripture. Yun ay oral law, yun ay oral tradition na nagpasalin-salin word by mouth tapos isinulat nila at nung isinulat nila tinawag nilang Talmud pero hindi po siya scriptural. Okay? So kaya as a church, dapat to maging maingat din tayo dun sa mga doctrines natin. Okay? Dapat maging mapanuri tayo at makita natin na yung ating mga church doctrine ay dapat scriptural siya. Hindi siya based on the tradition of men, but it is based on the scripture. So the title Old Testament is purely man-made. As I have said, you cannot read Old Testament in the Bible. No Old Testament po na mababasa kayo doon. And is a relatively modern title given to that portion of the Bible. So tao lang ho ang naglagay niyan na tinawag niyang Old Testament. No? Ang pinakatamang tawag ho dyan mga kapatid ay Scripture. Diyon din ang tawag ng mga Hudyo. No? Scripture. Okay? Now, of course, I have no problem po na yung New Testament ay tawagin nating New Testament. Okay, yan po ay part of the scripture din, syempre. So there is no such thing as the Old Testament as far as the Bible is concerned. The words Old Testament never appear in the Bible. The Old Testament refers to the covenants made between God and Abraham, Isaac, Jacob, and Moses. And the New Testament refers to the covenants between God and mankind in general through Christ. Now, basahin natin yung Matthew 5:17 to 19. Siguro kung natatandaan nyo po, madalas kong binibigyan ng emphasis ito, no? Kasi si Jesus Christ po, during his time, sabi niya sa Matthew chapter 5:17 to 19, "Do not think that I have come to abolish the law." Now, ano po ang sabi natin? Yung law, kita nyo, itin-translate dito ng English word na law. Pero po yan ay Torah. So sabi ni Jesus Christ, "Do not think that I have come to abolish the Torah." Okay? So ano po yung Torah? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Alright? So, sabi ni Jesus Christ again, "Do not think that I have come to abolish the Torah or the prophets." Remember, yung pong tatlong pagkakahati-hati ng Bible ng mga Hudyo, Torah, yung prophets, and then writings. So sabi ni Jesus Christ,
Do not think that I have come to abolish the Torah or the prophets. Okay? So yung prophets po doon, yung binanggit ko kanina, yung isang bahagi ng Old Testament nila. I have not come to abolish them, but to fulfill them. Now, yung pong ibang translation, yung iba pong pagkaunawa dito ay sinasabi nila, Jesus Christ put an end to the law. But hindi po eh. Ito, it's very clear in Matthew 5:17 to 19. Sabi ni Jesus Christ mismo, do not think that I have come to abolish the Torah or the prophets. Meaning, the Old Testament books na pagkaalam natin. Sabi niya, I have not come to abolish them, but to fulfill them. Meaning, to fulfill is not to put an end. No? Kundi, ito po ay i-fill up niya. No? I-fill up niya yung Old Testament books na yon, yung pong Torah at yung prophets. Sabi niya, I tell you the truth, until heaven and earth disappear, not the smallest letter, not the least stroke of a pen will by any means disappear from the Torah until everything is accomplished. Okay? So hindi po law yun, no? Ang ilalagay natin doon yan ay Torah until everything is accomplished. Okay? Kasi minsan naiisip po natin na yung law, pang-Hudyo lang yon. Okay? Pero ito po ay tinutukoy dito is the Torah. Anyone who breaks one of the least of these commandments and teaches others to do the same will be called least in the kingdom of heaven. But whoever practices and teaches these commands will be called great in the kingdom of heaven. Now remember, this is Jesus Christ in the New Testament telling us about the Torah. At ang sinasabi niya rito, anyone who breaks one of the least of these commandments, referring to the Torah, and teaches others to do the same will be called least in the kingdom of heaven. So hindi ho natin pwedeng baliwalain itong Torah na ito. At ito pa ang sabi ng Panginoong Jesucristo, but whoever practices and teaches these commands. Ano po itong commands na tinutukoy niya? It's the Torah. Will be called great in the kingdom of heaven. So, what is Jesus Christ telling us even today? Na we have to practice and we have to teach the Torah. Kaya po natin tatalakayin itong Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Sabi po ng Panginoong Jesucristo mismo, no? In the book of Matthew chapter 5, whoever practices and teaches this, palitan ho natin yung commands ng Torah, will be called great in the kingdom of heaven. And there is of course nothing wrong if we want to be called great in the kingdom of heaven, pero nakakabit po doon yung we have to practice what is in the Torah. We have to teach what is in the Torah. No? Dahil mismo ang Panginoong Jesucristo, sabi niya, I have not come to abolish them, but to fulfill them or to accomplish them. No, yan po ang sabi ng Panginoon. At ang sabi niya, heaven and earth, until heaven and earth disappear, not the smallest letter, not the least of a stroke pen will by any means disappear from the Torah until everything is accomplished. Now, let me just remind you, mga kapatid, the Bible that Jesus, then the early disciples, then the gospel writers, katulad ni Paul, and even John the Revelator, studied and taught from was the Old Testament books. No? Si Jesus Christ, ano po ang ginamit ni Jesus Christ sa pagtuturo niya? It's the Torah, or it's the Old Testament, or it's the Tanakh. Yung mga disciples, ano po ang ginamit nila sa kanilang pagtuturo? Wala pa hong New Testament na nakasulat noon. Ang ginamit nila is the Old Testament. Yung mga gospel writers, si Paul, si John, ano po ang ginamit nila? Anong basis ni Paul sa kanyang pagtuturo? Ang itinuro ni Paul is the Old Testament. Ang itinuro ni Paul is the Torah. So there was not New Testament when any writer of the Bible was alive. So the only Bible that existed for these men and for Christ was the Hebrew Tanakh, our Old Testament. Yun po yung available sa kanila ng mga time na yon, nung kanilang nung sila ay mga nagtuturo. So any and all references to Holy Scripture by Jesus or the apostles were to the Old Testament. Kaya nakita natin sa Revelation, sa pag-aaral natin, di ba? Maraming allusions
About 500 allusions ang ginamit po ni John sa pagsusulat niya ng Revelation. So sabi ko nga ho sa inyo, ang New Testament ay binubuo ng mahigit, no, sa 50% ng Old Testament, dahil directly kino-quote ni Paul, directly kino-quote ng disciples, directly kino-quote ni Jesus Christ ang Old Testament. So, ito po common na nababasa natin to, no? 2 Timothy chapter 3 verse 16. All scripture is inspired by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness. Now, remember, nung sinabi po ito ni Paul kay Timothy, all scripture is inspired by God and profitable for teaching, mga kapatid, wala pa hong New Testament nun. So ano yung sinasabi ni Paul na all scripture? Aling scripture po, no? All scripture. It is the Tanakh. It is the Old Testament that we know today. So ang sinasabi ni Paul, all Old Testament. Bina natin. Dahil yun ang pagtawag nila dun sa sa Old Testament, scripture eh. Okay? So kaya yung lalong-lalo na po yung Torah. All scripture is inspired by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness. Kasi po, sa panahon natin ngayon, may mga tao nga na nagsasabi na, ano na tayo, nasa New Testament na tayo. Wag tayo masyadong mag-focus sa Old Testament. Yung Old Testament, pang mga Hudyo yan. Yung New Testament na tayo ngayon. Pero mga kapatid, nung binanggit po ni Paul ito kay Timothy, all scripture is inspired by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness, he was referring to the Old Testament dahil wala pa hong nakasulat na New Testament noong mga panahon na yon. So kaya hindi ho natin pwedeng ibaliwalain itong Old Testament na ito, especially yung pong Torah. Now, in John chapter 5, verse 46 to 47, for if you believe Moses, sabi ni Jesus Christ, no? For if you believe Moses, you would believe me, for he wrote of me. But if you do not believe his writings, how will you believe my words? No? Ulitin ko lang po. For if you believe Moses, sabi ni Jesus Christ, you would believe me, for he wrote of me. But if you do not believe his writings, how will you believe my words? Kaya ano po ang tinutukoy ni Jesus Christ dito? For if you believe Moses, now yung word po na Moses diyan ay tumutukoy po dun sa Torah. No? So, for if you believe Torah, you would believe me. For he wrote of me, no? Si Moses. So ang laman sa madalit salita po, kaya napakagandang pag-aralan po itong Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy, among other reasons, dahil dito po natin mababasa ang tungkol sa Panginoong Hesukristo. Sa first 5 books na ito, isinulat ni Moses ang tungkol sa Panginoong Hesukristo. Ulitin ko lang po, sabi diyan, if you believe Moses, you would believe me, for he wrote of me. But if you do not believe his writings, ano ba yung writings ni Moses? Yung first 5 books, so how will you believe my words? So without understanding the first 5 books of the Bible, then hindi ho natin paniniwalaan si Jesus. Kaya napakahalaga po, very foundational ho ito. Kaya itong first 5 books na ito, the Torah is the very foundation ho ng lahat ng ating pag-aaral sa Old Testament and then sa New Testament. Mga kapatid, sapagkat yung pong Torah is God's teachings, it's God's instructions. So the Old Testament and the Torah we will study are full of references to the coming Messiah and the spiritual principles that he will bring to their highest level of significance. So the Old Testament is the foundation of the New Testament. The Torah is the foundation of the entire Bible. Kaya without understanding the Torah, hindi po natin naiintindihan ang foundation natin. Hindi natin naiintindihan ang foundation ng New Testament, hindi natin naiintindihan ang foundation ng buong Biblia. So para bagang sa isang bahay na hindi mo alam ang pundasyon or walang pundasyon, paano magiging matibay yan? Kaya po, if we want to be strong in the faith, mga kapatid, kailangan
matibay yung pundasyon natin, no? At yung pundasyon natin yan is the Torah. That's the entire foundation of the Bible and the foundation of the New Testament. So, magtatapos na po ako at let me just have some ground rules. Okay? Ground rules so, sa pag-aaral natin ng Genesis. Genesis muna. And siguro, ganun din no, sa susunod na mga libro, but masyado pang matagal yon. So, Genesis muna. First, pakinggan niyo po itong maigi. Ground rule number 1. I am not here to persuade anyone about the truth of the Holy Scripture. No? While seekers are most welcome here, meaning yung seekers po, mga unbelievers, if you want to enjoy, if you want to invite yung po mga kaibigan nyo dyan sa bahay, o if you want to invite yung mga kamag-anak ninyo na makinig, they are most welcome. But this is not a seeker's class whereby we attempt to show that the Bible is the Word of God. So we begin with the assumption that it is God's Word and that it is true, all of it. Kasi kung hindi nating paniniwalaan na ito ay Word of God, and then wala na hong dahilan para tayo ay magkita-kita pa at mag-aral nito. Okay? So ulitin ko lang po, hindi ko po ginagawa ito para i-persuade ang sinuman na ang Biblia ay katotohanan. Dahil ang aking pong assumption dito, ang Bible ay totoo. No? Ang Bible ay totoo. So, kaya ito pong pag-aaral natin ay ito po ay para talaga sa mga mananampalataya. Pero siyempre, wini-welcome po natin yung mga hindi pa mananampalataya, and they can listen, of course. Second rule, we are going to read every single word of the Torah. We are not going to skip anything, not a single verse. Okay? So, babasahin po natin yan. Lahat, dadaanan natin yun. Kaya talagang mahabaan ho ito. No? Kailangan dito ng tiyaga, kailangan dito ng perseverance, kailangan dito ng discipline, ng dedication, ng commitment. Pangatlong rule, I will read mostly out of the complete Jewish Bible. Now, let me clear myself here. Hindi po kailangan na meron kayong complete Jewish Bible. Ako po ay bumili talaga ng complete Jewish Bible. Now, kung gusto nyo pong bumili, it's up to you. Pwede nyo rin yan bilhin online. Ako po ay bumili around, hindi ko matanda, siguro mga $12 lang ho yata yan na Kindle edition. No? Pero pwede kayong bumili ng complete Jewish Bible if you like. Pero hindi po ito, hindi nyo kailangan gawin yon. Ito ay kung gusto nyo lang. Now, ang reason po dito kung bakit complete Jewish Bible ang gagamitin ko is that it is not the official Bible translation for any denomination. Okay? Ano pong ibig kong sabihin? Yung pong NIV, kunyari, yung pong New International Version, ay isinulat po yan base doon sa kung ano ang mga denomination ng mga taong nagsulat na yun. No? So yung iba pong translation, yung NASB, sinulat yon base sa doon po sa denomination kinabibilangan ng mga taong sumulat noon. Ang sa pagkaalam ko po, ang Bible lang na isinulat na hindi base sa denomination ng mga nag-translate into English ay ito lang pong complete Jewish Bible. Dahil ito pong complete Jewish Bible, ito po ay isinulat from Hebrew to English. Yung Bible po natin ngayon, like yung NIV, King James Version, NASB, ESB, and other translation, yan po ay isinulat from Hebrew to Greek, yung Septuagint, and then to Latin, and then to English. So, ito pong complete Jewish Bible from the original Hebrew, and then tsaka isinulat sa English. Wala ho siyang dinaan ng Greek, wala siyang dinaan ng Latin. So from Hebrew to to English. At ang sumulat po nito ay isang Hudyo. Isang scholar na Hudyo ang sumulat ng complete Jewish Bible na ito.
Kaya yun po yung gagamitin natin. Dahil kung natatandaan nyo, sabi natin kanina sa umpisa, na we will try our very best to bring back the Jewishness of the Old Testament. No? Now, rule number 4. At times, I will show you certain words in Hebrew that we need to examine because they add a great deal to our understanding. Kaya minsan mabilis tayo, minsan mabagal tayo, kasi minsan magbibigay ako ng emphasis sa mga Hebrew word na sa tingin ko po ay mahalagang naintindihan natin, lalo na yung mga Hebrew word po na walang direct English equivalent. No? So bibigyan na, dahil pagka walang direct English equivalent at in-translate ito into English, nawawala po yung weight nung word, no? Yung diin, yung bigat, no? Yung importance ng word nawawala ho eh. So kaya from time to time, meron ho tayong pag-aaralang Hebrew word. No? Panglima, my goal is that we have continuity. Alam niyo po, kaya ko po inisip na from Genesis to Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy, dahil ito pong Torah, pag na-observe ho natin yan, para siyang isang ilog na maganda ang daloy. No? Kailangan lang humatyaga tayo, kailangan masipag lang tayo at madisiplina tayo. Pero makikita ho natin na napakaganda ho eh. Tandaan ho natin, Diyos ang author nito eh. No? Napaka-perfect nung author nito, kaya talaga lang sisikapin lang nating aralin para makita ho natin yung ganda ng daloy ng Torah. Pang-anim, we need to understand that the Torah is first and primarily a manual for living the life God intended for mankind to live. Ulitin ko po, we need to understand that the Torah is first and primarily a manual for living the life God intended for mankind to live. Kaya po siya ay yung Torah is not law, kundi ang Torah is an instruction, kundi ang Torah is kumbaga kapahayagan ng Diyos sa atin kung paano tayo dapat mamuhay. Okay? Number 7, the Torah is all of the Bible is literal. Okay? The Torah is literal. It means what it says and it says what it means. Now, let me explain this po, yung 7. Ang ibig sabihin nito, pag sinabi nating literal, hindi po yan word for word. No? Pag sinabi nating literal is kung paano siya naiintindihan ng mga tao noon. No? Kung paano siya naiintindihan ng mga Hudyo. So, hindi po word for word ang ibig kong sabihin literal, kundi kung ano ang ibig sabihin. Yun po yung ibig sabihin ko dito ng literal. Lastly, pang-8, Torah class will not answer every question you have about God. No, let me tell you in advance, yung pong Torah, itong klase natin na ito, ay hindi po ito sasagot sa lahat ng patungkol sa Diyos. Now, there are many matters in the Bible that are simply left open-ended. Some matters are not addressed at all and others are incomplete. So, kaya yan po yung ating 8 ground rules sa ating pagsisimula ng Genesis. At inaasahan ko po mga kapatid that you will get ready for one of the most intense and exciting rides of your life because believe me mga kapatid, believe me, this will challenge your thinking. No? Kaya condition yourself as we begin to embark on the new study of the first book of the Bible, which is Genesis. Dahil mga kapatid, titakin ko po sa inyo, this will challenge your thinking. Kaya kailangan po, panalangin natin ito ng gusto, and then put your, yung thinking mind ninyo, no? At dahil matcha-challenge tayong lahat. So, see you next week when we will all start with Genesis 1, verse 1.